sa linya na natin si Attorney Ann Montelibano, Pakulo ng Philippine Independent Power Producers Association Incorporated. Attorney Ann, magandang umaga. Si Joel Siweng. Good morning, ma'am. Hello, good morning, Joel Ma'am, and Weng. ano ba nangyayari sa mga planta ninyo? Ba't galit ka kay ma'am? Hindi. Ma'am, Ma'am, ano ba nangyayari sa mga planta? Nagkakaroon daw ng mga force outages, ma'am. At ngayong araw na ito, red alert na naman daw sa Visayas Grid. Diyos ko. Okay lang ayan. yan, Weng. Kilala ko naman, alam ko naman yung boses ni Joel. Talagang deep. Sorry, ma'am. booming Sorry, voice ma'am. lang Sorry. yan. Oh, pero hindi, nagtatanong lang ako ha. Ma'am, ano ba nangyayari sa mga planta? Actually, ninyo? yes, tatlong mga ilang araw na to. Oo. Yun. Yung most naman, I think, yung pinalabas naman talaga at kinonfirm ng DOE din, is that most of the ones that are on forced outage, yung sinasabi nating yung nakabilang na is mga hydro plants yan. So anong ibig sabihin yan? As explained, ang mga hydro talaga pag summer, hindi natin masyadong maasahan yan dahil mababa yung, lalo na pag mainit na mainit, mababa yung water level, di ba? So talaga, tapos yung hydro din, yan lang yung pinapayagan rin ng Department of Energy na magkaroon ng parang maintenance period. Kasi nga ito yung panahon na pwede silang mag-maintain dahil the rest of the year, tinatawag talaga natin sila, di ba? Yun yung nangyayari. So kung titignan ninyo yung lumalabas na report, majority of those are hydro plants. Okay, that's number one. Pangalawa, nagkataon lang na yung yung base load natin, ibig sabihin, sa base load, yung talagang malaking yung capacity na inaasahan natin tumakbo all the time, nagkaroon ng sira. So, biglang, nagulat lahat, nasira sa, tapos may mga iba rin, na nasira rin. Pwedeng iba-iba yung rason yan, di ba? Yung sinasabi ko dati sa inyo. Nagkataon lang talaga, hindi siya sabay-sabay, pero nasira yung mga iba-ibang planta or na-dederate, ibig sabihin ng duration, hindi siya makakapagtakbo sa full capacity dahil may mga ibang pyesa rin na kailangan i-maintain or nasira. So, na-dederate din yon. So, all of these, lahat po ito, nagko-contribute sa, pagbawas po ng kapasidad or yung energy supply na tinatawag natin. Minalas lang po tayo dahil mainit na mainit, so lahat po ng tao kailangan po ng kuryente, iba-iba po, syempre, di ba? Nagkaroon ng surge. So hindi po talaga enough. Yun yung sinasabi ko na pag merong ganitong mga sitwasyon, hindi talaga enough yung supply natin. Kahit yung reserve man? Oo, kailangan natin ng buffer Kailangan natin talaga ng mas kasi kung may nangyayaring ganito, mawalan lang tayo ng base load. Tignan mo, red saka yellow alert tayo. Ilang araw na, kinakabahan kami palagi. Bakit kasi hanggang ngayon problemado tayo do sa base load at saka do sa reserva kung alam natin na pag ganitong panahon, periodically talaga namumroblema tayo? Di ba napaghahandaan all year round yan, ma'am? Teka, paghandaan na natin yung summer. Malaki demand. Ganito na naman ang mangyayari sa atin. Oo, actually pinaghahandaan talaga namin yan. Ang problema lang is, unang-una, minsan, di ba yung may sinasabing maintenance, okay? Di ba, I think na we discussed this before also. Minsan, pag nakaschedule na yung maintenance ng mga planta, kasi importante yan, kailangan namin. Parang kotse lang yan, di ba? Para tumakbo ng maayos, kailangan mo i-maintain. Otherwise, masisira yan. So minsan, yung mga maintenance schedules namin na move po kasi minsan mayroong mga incidents na kailangan po ng grid or kailangan ng supply. So, nangyayari po yon na may mga ibang planta, minumove yung mga maintenance schedule, sometimes nasisira po. So, yun po yung nagkakaroon ng forced outage. Pero lahat po yan pinaghahandaan. Ang punto po namin, just in case po mangyari, kailangan po mas madami kami sa system. So yun po yung sinasabi namin sa gobyerno, sa policy makers. Dagdag na planta ang kailangan natin. Yes, correct. Dagdag talaga. So sinasabi namin, it takes 3 to 5 years, di ba, para magtayo ng planta. Depende pa yan sa capacity, depende rin yan sa teknolohiya. May right of way ka pa dyan pinag-uusapan. May security matter pa dyan, baka pinapasabugan kayo. May financing pa. Ang dami, siyempre, ganun Di ba natin pwedeng padaliin yan, ma'am? Bakit 3 to 5 years? Di ba natin pwedeng paikliin? Yung 3 taon daw po, ma'am, doon para lang sa papeles, documentation. Totoo ba yun? Totoo naman yun. Pero malaking naitulong ni DOE sa EVOS. Malaking naitulong ni DOE sa EVOS sa pag-sorte ng time na yon. Ngayon, ang problema naman, minsan yung mga kontrata din namin, matagal pong na-approve.
nakatenga rin po sa isang regulator namin. So, madami po yung tinitignan yung mga investors namin na kung ganyan din po katagal, hindi po kaagad na itatayo yung planta, nasisira po yung timeline ng investment, di ba? Siyempre kasi po hindi naman po parang bumibili lang tayo ng ng gamit sa Opo. tindahan. Ito po, pero medyo na inuutangan po to. Tapos meron po kayong madaming, di ba? Madaming parties involved. May mga foreign investors din. Ma'am, So, yun ganito. po. Attorney Ann, mukhang hanggang Mayo tayo makakaranas ng ganitong klase ng init ng panahon. Oo. So, hanggang Mayo tayo parang Red alert, nakatuloy yellow sa alert, nakatuloy oo. sa PC doon sa ating kuryente, supply ng kuryente. Hanggang Mayo tayong Naku, ako sus Marioso kinakabahan palagi. Kinakabahan oo nga. palagi. Oo, pero kailangan ko pong, apart from yung regular reminders po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. tsaka yung DOE at kami po, yun, lahat po tayo mag-cooperate at least yung mga energy saving measures. Nagpapasalamat din po ako sa mga malalaki nating kumpanya or yung mga mall, yung mga nagvo-volunteer sa ILP. Yes, ang malaking, it's a band-aid solution, but it's a solution nonetheless, di Opo. ba? Ma'am, ang tanong ay ganito. Ito, may tanong si Weng. Magiging dahilan po ba itong mga ito ng pagtaas na naman sa singilis sa kuryente? Halimbawa, Mayo. Kasi Abril nangyari ito. So sa billing sa Mayo, tataas ba singilis sa kuryente sa amin? Ayun po. Usually po nakakontrata na ho yan. So si Meralco, I think nasagot na rin yan ni Larry ng Meralco. Oo. So, So, hindi. hindi naman po, hindi na, depende na po yan sa konsumo ninyo. Pero yung ILP po nasa contract na po yan at tinignan na po yan ng ERC. Sinubmit na po yan. And we all know that the ERC is very consumer-centric, right? Hindi tayo nagdepende sa WESM po? Ang WESM dependency po is pag nagkulang po kunyari may mga surge at hindi po covered yan ng mga kontrata or kaya may planta na nag-force outage, doon lang ho kayo ma-expose sa Alright. WESM. Yun yung sinasabi ko, di ba? Na parang if your distribution utility, let's say for example, Meralco po, yung BU ninyo is fully contracted to the extent that nasiayos nila ang kanilang mga sources, hindi po masyadong, kumbaga napaplanuhan nila yung exposure nila sa WESM. Alright. Okay. Attorney Ann, salamat. Ma'am, Mag-ingat thank ka. you. Thank you. Oo, mabuti naman at nag-abot tayo. Oo. Ma'am. Hindi ako galit. Hindi ako Good galit. morning, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat. Magandang umaga. Gandang umaga. Bye-bye. Attorney Ann Montelibano, mga kapuso ng PIPA.